Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 27 ng Hulyo 2026 anyong at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:44 ng umaga. Araw po ngayon ng Lunes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal. Direct po dito sa Los Angeles, California, patungkol po dito sa splice video ni Pia Cayetano. Ay ayaw ko na sanang talakayin ito pero matindi po ito eh. Ang title ko po ay Splice Video ni Pia Cayetano. Ay ano ba itong splice video? Ay pinanood ko po. Ay yung pala yung video na kung saan ay si Sil Jokno ang nagsasalita. Ay in-splice nila yon o kaya ay inedit nila. Pinutol-putol para palabasin mali si Jokno. Yun po eh. Hindi naman masama na mag-edit. Hindi naman masama na i-splice mo yan. Pero kung may intent na palabasin na parang inaamin na ni Jokno na mali sila o para palabasin na walang katuwiran si Jokno o natalo si Jokno, ay mali po yan. Kasi marami ang tao na nakinig doon sa original eh. Doon sa hindi na splice ay pinangaralan lang sila ni Jokno ron eh. Pinanood ko yung magkapatid butata. Walang magawa. Na ako nga po ay sinusubukan kong labanan yung salitang fishing expedition. Ay iba ang katuwiran ko dun eh. Pero nung napakinggan ko si Jokno, humanga ako sa kanya. Matyaga niyang pinaliwanag at kumbinsido ako sa kanya. Ibig sabihin, alam niya ang pinaglalaban niya. Ay ako po kung ako ang sasagot doon eh, yung kung tawagin nila ay fishing expedition yan, ay walang problema yan. Tawag mo lang yan eh. Hindi ba? Doon sa ginagawa ko, kung tawagin mo ay fishing expedition, ay igagalang ko yan. Yun lang ang isasagot ko doon. Pero ako, alam ko, kailangan ito eh para makuha ang katotohanan. Kung tawagin nila ay fishing expedition, wala naman po sa batas eh na bawal ang mag-fishing expedition eh. Kung tawagin nila, ihahambing nilang sa fishing expedition. Ganun ang isasagot ko doon eh. Wala akong nilalabag sa batas, wala akong pinapatay, wala akong ninanakaw. Ang gusto ko lang ay malaman ang katotohanan. Simple, kung ano yung dapat kong gawin, yun ang gagawin ko. Ngayon, kung tatawagin nyo na fishing expedition yan, ay bahala kayo. Ipaliwanag nyo yan. Pero ang gusto ng tao, malaman ang totoo. Ang gusto ng mga tao ay bulat-latin yan. Na kung tawagin nila ay fishing expedition, ay walang kwenta sa akin yan kasi tawag lang yan eh. Maaring sa ibang tao, hindi ganyan ang tawag. Yun ang isasagot ko doon. Ay nilalagyan nila ng isang pangalan o tawag o isang bansag. Ang tawag dyan bansag. Ay para lumabas na magaling sila. Ayun po ay pero nga ay ito sa ginawa ni Pia Cayetano ay
in-splice niya yung mga video, yung kabuuan, at pinalabas niya na talo si Sil Jokno. Talo. Ayan, ano? O kaya ay wala sa katuwiran, o kaya ay gusto nilang lukuhin ang mga tao. Ayan po, ano? Ngayon, itong ginawa ni Pia Cayetano ay ibinaba niya ang kanyang sarili sa level ng mga fake news peddler. Inilagay niya sa kauri niya yung mga trolls, ay samantalang senador siya. Dapat hindi niya ginagawa yan. Ang mga congressman at saka mga senador dapat hindi nagpropagate ng yang mga splice video na yan. Pwede kang mag-splice kung puputulin mo lang kasi ang topic mo lang ay ito. Pwede yun. O, halimbawa, 2 hours. Katulad ng ganun kay Sarah, hindi ba? O, nag-zoom sila. Sa Zoom sila nag-uusap. Ay mahaba yun. Ay ang kinuha lang ng NBI yung party na kung saan siya ay nagbanta. At maraming bisis, hindi ba? Maraming bisis. Yun lang ang kinuha nila. Kasi yun lang ang topic eh. Ulitin ko, ano, hindi po masama ang mag-splice o mag-edit. Sa katunayan nga, mas matagal pa yan eh, ang trabaho ng editor eh. Oh. Mahirap mag-edit kasi pipiliin mo eh. Pero kung ang intensyon mo ay para lituhin ang tao o palabasin na mali si Jokno o wala sa katuwiran si Sil Jokno, ay mali po yan. Kasi senador po kayo eh. Ay lalo na yung bagong pansamantala, no? Pansamantala ay tatayo kayong senator judge. Hindi ba? O, niluluko mo ang impormasyon, ay tatayo kang senator judge, ay dubli-dubli po ang kasalanan yan. Bakit? Ay nakasulat po sa Biblia, yung mga judges, yung mga hurado, o kahit na sino yan, ay kasi noon kahit na hari, pwede maging hurado po eh, katulad ni Solomon eh. Yung mga mayor noon, nung maliit pa ako, tumatayo din na judge eh. Nung maliit pa ako tumatayo din sila na judge. Kasi pinag-aayos-ayos nila yung mga sigalot ng mga tao. Pinapakita ang dokumento sa mayor noon. Mayroon ngang yung kwento lang naman sa amin, pero kamuntik kong naabutan yon kasi kilala ko yung mga tao eh. Yung may-ari ng kalabaw eh, hindi ko lang nasaksihan. Pinag-aagawan yung bisiro na kalabaw. Bisiro, yung maliit na kalabaw. Ang sabi nung isa ay, kasi ang kalabaw doon sa amin ay nilalagay sa bundok yan eh. Nilalagay sa bundok pag tag-ulan. Kasi nga, pag tag-ulan ay wala nang pastulan. Wala nang makain. Kasi puro na tanim ng palay. Ngayon, ang ginagawa namin, nilalagay namin yung kalabaw sa bundok. Bahala na sila doon, mga 3 buwan, 4 na buwan, ganun. O kuminsan kalahating taon. Kuminsan, huhulihin lang namin kung gagamitin na namin. Yun, sa palayan, mag-aararo na. Pero pag nakatanim na ang palay, ayun, dinadala namin sa kabundukan. Ngayon ay nagkaanak. Nagkaanak yung nga ay hindi magkasundo dahil ang sabi ng isa ay
anak ng kalabaw ko yan. Sabi naman ng isa, anak ng kalabaw ko yan. Ayun, pumunta sila sa mayor. Oh, ilagay mo yung inahin mo doon, ilagay mo yung inahin mo dyan sa kabila. Malayo. Tapos yung kalabaw na maliit, pinalo. O doon pumunta sa nanay niya, anong pinagpapalo yung yung bisiro eh. O, ganun po ang mayor sa amin na humahatol. O, ayan, kung saan pumunta yung bisiro, yun ang nanay niya. Kasi nasaktan eh. Ganun po yan, ano. Ngayon ay ito si Pia Cayetano, tumatayo ito na judge eh. Bakit mag-i-splice siya ng video para palabasin na mali si Jokno? Mali yan eh. Hindi ba? Senator judge po kayo eh. At marami nagsasabi bilang isang ay attorney ito eh. Bakit gagawin niya ng attorney na mag-i-splice para palabasin na mali si Jokno? Ayan po, marami po ang sumisilip ngayon na bilang isang attorney, gumawa siya ng splice video na ganyan, tapos pinalabas niya, ay pwede siyang i-disbar. Ayan po. At marami ang nagsasabi dahil pinapakita niya na impartial siya, hindi ba? O hindi siya pantay. O bilang isang judge ay may kinikilingan na siya, hindi ba? Dapat partial lang siya eh. Pakinggan lang niya yung mga salaysay. At kung may hindi siya maintindihan, ay mag-inquire lang siya. Mag-inquire. Hindi yang gagawa siya ng fake news. Hindi ba? O, bakit gumagawa siya ng ganyan? O, ay tama yung mga sinasabi ng mga tao eh. Bilang isang senator judge, ay pwede siyang tanggalin. Kasi nga, pinapakita niya na may kinikilingan siya. Samantalang, ang nakasulat po sa Biblia, sinabihan po ng Diyos ang mga judges o ang mga tao na tumatayo na judges. Katulad ng unang panahon, ay ang gobyerno po ay halos iisa na yung iisa na yung judge at saka yung yung hari o yung presidente o yung gumagawa ng batas, iisa na yan eh. Kaya lang, napansin po ng mga tao na ay hindi pwede ito. Kasi abusado po ang tao eh. Katulad ni Kibuloy, hindi ba? Spiritual advisor lang siya. Pastor lang siya, pero gusto niya presidente. Siya na rin, hindi ba? Ganun po eh, pinasara nilang ABS-CBN eh. Ayan po eh ang tao. At ito naman si Rodrigo Roa Duterte, para patunayan ko lang po na hindi na uubra yung ganun eh, na sa isang tao, lahat na nang sa kanya. Kasi nga ito si Rodrigo Roa Duterte ay presidente na siya. Kinontrol pa niya ang hindi ba? Kinontrol pa niya ang lehislatibo. Hindi na binigyan ng permit o ng extension o ng panibagong kontrata ang ABS-CBN. Ay kinontrol niya eh. Kaya nga delikado po eh. Kaya ang sabi ng bumuo ng saligang batas ng Amerika, nung binuo nila ay tika muna ay paghiwa-hiwalin na natin yan. Kasi nga nagiging tyranny o nagiging tyrant o nagiging diktador. Napansin nila kasi yan eh. Hindi ba? Napansin nila na gano'n nga ay ito ngayon, ito si Alan Peter Cayetano at saka si Pia Cayetano, bagamat sila ay tumatayong senator judge, ay tumatayo na rin sila ng defense, hindi ba? Anong ibig sabihin yan? Gusto nila sakupin na lahat eh. Hindi ba? Dapat lumagay kayo sa inyong katungkulan kung ano lang. Kung hurado kayo, ay umakto kayo na hurado. Na sinabi ng Diyos na here, sabi niya, pakinggan nyo, hear both
great and small. And do not show, yun nga, yung may kinikilingan. Hindi ba? Ay may kinikilingan po kayo eh. Oh, if there is anything too hard for you to decide, bring it to me. Sabi po ng Panginoon. Ay simple, kung minsan, mahihirapan ka eh. Pero, iwasan mo na. Maaring mag-resign ka, maaring ibigay mo na sa iba o ipagkaloob mo na sa Panginoon. Kasi nga, yung judgment mo, because the judgment ng mga judges is God. Opo, is God's o is God. Ganyan po yan eh. Ngayon, kung kayo, magpapakita kayo ng ganyan, yung may kikilingan kayo, isipin nyo na yung gagawin nyo ay galing sa Diyos. Dahil pinahintulutan kayo ng Diyos na maupo dyan. Pinahintulutan lang kayo. Pero, babalikan kayo. Katulad ni Kwan, katulad ni Kibuloy. Hindi ba? O, ipapasara niya daw ang ABS-CBN o ay pinasara nga ay natupad. O, pero binalikan. O, nakakulong na sila ngayon, hindi ba? Nakakulong sila. Hindi ba? Kasi unfair eh, hindi ba? Kinuntak lang nila ang mga social media o nagpalabas sila ng mga troll na hindi raw bumabayad ng tamang buwis ang ABS-CBN. Ay kahit hindi bumabayad yan, ang unang hakbang dyan, pamultahin mo lang yan. Huwag mong ipasara, pamultahin mo. O, ay wala talaga eh. Hindi ba? Impunity nga eh. They act with impunity. Sila ang batas. Walang batas-batas sa kanila. Ang nakasulat po sa Biblia, ang mga diktador o yang ganyan na katulad ito kay Pia Cayetano, senador ka, ibababa mo yung label mo na isa kang troll, hindi ba? Trabaho lang yan ng troll. Yang magganyan. Kasi nga hindi kilala o hindi nagpapakilala. O, at saka walang kwentang tao. Kaya ganyan, nagpapapansin. O, kahit na hindi totoo, sinasabi. Kasi ang chismis kasi ay gustong-gusto ng mga tao yan eh. O, pero ito si Pia Cayetano ay senator judge ka eh. Bakit gagawin mo yan? Na ipapakita mo dun sa splice video mo na mali si Siljokno. Ay samantalang kung sa kabuuan, napakaganda nung sinabi ni Siljokno. Hindi ba? Kinuha lang niya yung umpisa eh. Pinaliwalag na niya yung tanong o pinaliwanag niya ano yung iniisip ng mga nila Pia Cayetano. Ano ang iniisip nila? O, yung nga, fishing expedition dyan. Sabi nila, fishing expedition dyan. Ay, sa akin walang kwenta, walang kwan yun. Kung ano man ang gawin nila, basta legal o wala namang sinasalanta, walang pinapatay, walang ninanakaw, pwede yan. Hindi ba? Pwede yan. Oh, wala kang yung ano ba yun? Yung minamaltrato o illegal na ginagawa. Pwede yan. Hindi yung parang sinasaktan, parang pinipwersa. Hindi ba? Pwede yan. Ay aywan ko kung ano pa ang tawag dyan, ay dapat umimbento kayo ng ibang tawag pa, hindi lang yung fishing expedition. Oh. At saka, ang ibig sabihin niyan, kung fishing expedition, matyaga. Matyaga. Kasi nga hindi mo alam kung makakahuli ka o hindi eh. Pero umaasa ka, hindi ba? Umaasa ka palagi, kaya ka nangingisda dahil makakahuli ka.
Oh, ay sa Biblia nga inutusan ni Jesus Christ si Peter. Oh, kasi tinanong si Peter Pedro, sabing nagbabayad ba ng buwis yung amo mo? Oh, opo, sabi niya, nagbabayad po siya ng buwis. Ay alam niya, hindi naman nagbabayad Oh, pag uwi nila ng bahay, tinanong siya ni Jesus Christ. Pedro, sabi niya, sandali lang Pedro. Ano sa palagay mo, Pedro? Saan kumukuha ng buwis ang mga hari? Sino ang nagbabayad ng buwis? Yung mga tao ba o yung mga anak ng hari? Ang sabi ni Pedro, straightforward ay hindi po nagbabayad ang mga anak ng hari. Ang nagbabayad po ay mga tao. Oh, alam ni Pedro yan, hindi ba? Oh, alam ni Pedro, ay hanggang naman ngayon Si Corona, hindi ba? Hindi naman anak ng hari yun pero hindi rin bumayad ng tamang buwis, hindi ba? Oh, ay may mga lesson po diyan. Oh. Ay pero ang sabi ni Jesus Christ, sige, para hindi sila ma-open, sige, punta ka ng ilog at mamingwit ka doon. Tingnan mo mamingwit. Hindi po bawal ang mamingwit Mamingwit ka doon sa ilog. Anong bawal sa mamingwit? Wala Fishing expedition, anong bawal dyan? Wala. Yan ang reason ko. Kaya pwede yan. Kung tawagin nila ay fishing expedition, ay si Pedro nga isinugo na mamingwit ka doon sa ilog. At yung unang isda na makuha mo, buksan mo ang bunganga, sabi ni Jesus Christ. At doon makikita mo ang aywan ko kung ano yun, kung perlas ba yun o ano yun, diamante o ano. Kunin mo yun, sabi niya, at ibayad mo sa tax ko at saka sa tax ninyo. Nagbayad si Jesus Christ ng tax. Hindi ba? Isinugo niya na mag-fishing expedition. Ay anong masama doon? Wala Hindi ba? Ay pero pinapalabas nila to make it appear na masama yung fishing expedition. Wala pong masama. Matyaga nga Ang mangingisda po ay araw-araw yan umaasa na makakahuli siya. Walang masama doon. Ay pero nga gusto nilang palabasin na ganun nga masama. Ay anong masama dyan sa fishing expedition? Kung nakahuli ka, adi ibenta mo, hindi ba? May pira ka, o kaya kung marami ang nahuli mo, ay magkakamura. Mura ang pagkain. Ganun lang po yan Kahit mga tao gusto lalaot ang mga fisherman natin para kung maraming huli, ay mura. Sige. Punta na tayo ngayon dito sa Bible verse po na isishare ko sa inyo. Proverbs 19 verse 5. A false witness will not go unpunished, and he who speaks lies will not escape. Totoo po ito. Ngayon, kung ito si Pia Cayetano ay nagpropagate ng fake news, actually hindi lang siya naglalagay ng fake news o nagsasambit ng fake news Siya pa ang gumawa o pinagawa niya siguro, pina-splice niya kasi doon lang galing sa Facebook niya I will not go unpunished, and he who breathe out lies will not escape. Hindi po makaka-escape yan. May karampatang po na parusa yan. Ay Diyos na po nagsasabi, hindi ba? Ay mangyayari yan. Ito po para maintindihan natin na mabigat yan, ay ngayon kasi hindi na pinapatupad ito Pero nasa Biblia po yan, nasa Deuteronomy, na kung ikaw ay may inakusahan ka, at hindi totoo, ikaw ang paparusahan. Nakasulat po yan sa Deuteronomy. Babasahin ko lang po ng mabilisan.
Deuteronomy 19 verse 16 hanggang 19. If a false witness rises against any man to testify against him of wrongdoing, then both men in the controversy shall stand before the Lord, before the priest and the judges who serve in those days. And the judges shall make careful inquiry. And indeed, if the witness is a false witness who has testified falsely against his brother, then you shall do to him, ulitin ko lang then you shall do to him as he thought to have done to his brother. So you shall put away the evil among you. Yan po ang nakasulat sa Deuteronomy 19 verse 16 hanggang 19. Kung mayroon daw isang nag-aakusa o nagwi-witness, pero yung akusasyon niya ay hindi totoo at napatunayan na hindi totoo, ang gagawin dun sa witness, ilalapat sa kanya ang parusa noong gusto niyang gawin dun sa tao na inosente. Ayan po, nasa Deuteronomy po yan. Ay ngayon, hindi nangyayari na kasi kailangan mo mag-countercharge. Noon, hindi na. Pag napatunayan na nagsisinungaling ka, katulad nga ito ni Pia Cayetano, gumawa siya ng splice video, ay dapat yan ay, kung noon o ito naman ay palatuntunan ng Diyos, may parusa na yan. Hindi na kailangan pang ididimanda. Kasi ngayon, ika-counter-charges mo pa Kaya nga ayaw nang pumunta ng mga tao sa husgado kasi mahal o maraming pera ang magagastos. Ayan po, hindi ba? Then you shall do to him as he thought to have done to his brother. Kung napatunayan ng mga hurado o ng mga, may judge may priest pa nga o kasama nga ang priest sa Saudi ay bago putulan ng ulo, hindi ba? Although na ay mga Muslim yun, bago ka parusahan, kailangan 3 ang mag-agree. Yung judge, yung hari, at saka yung pari nila. 3. Ay dito siguro nila kinuha yan kasi nga Old Testament Ayan po kaya ang masasabi ko lang dito kay Pia Cayetano ay pinababa niya ang kategory ng senador, pinababa niya ang kategory ng senator judge, at saka pinababa pa niya ang kategory bilang siyang abogado. Pinababa niya, naging troll. Hindi ba? O naging fake news peddler. Ay matindi po yan. Ngayon ay nagtataka ako, bakit ganyan nga sila Bakit ganyan si Alan Peter Cayetano? Bakit kung magsalita sila ay ganyan? Ay ngayon lumalabas po ang dahilan Ay bilyon-bilyon pala ang dyan sa Taguig. Ay bilyon-bilyon pala ang ghost project dyan. Ayan. Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit ganyan. Kung bakit gayon na lamang ang pagtatanggol ng mga Cayetano kay BC, Presidente. Ay ayan nga, ngayon, nauungkat na yan. At palagay ko hindi tatantanan ni Ping Lacson. Opo. Ay sinasabi ko na nga wala kayong laban dahil kay Ping Lacson kasi nga huminto yan 3 years. Hindi senador yan, hindi congressman, 3 years yan. Ganun din kay Soto. Paano kayong mananalo dyan na 3 years huminto yan? Because of term limit. At yung iba dyan, huminto ng 6 years. Katulad ni Bongbong, hindi ba? Natalo yan Huminto yan ng 6 years. Wala sa gobyerno yan. Kaya wala kayong masisilip dyan. Pati yung dalawa, si Bam Aquino at saka si Pangilinan.
6 years po yan. Wala sa gobyerno. Paano nilang kakasuhan yan? Iimbento kayo ng kaso. Ay mahirapan kayo. O sige po, hanggang dito na lang po. At sana sa ating pakikinig po ay nagkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.